Ang mga insekto, kahit maliit, kayang-kaya raw na makapanakit. Sakit! Sa bawat sulok ng mundo, nakakakita ka ng insekto. Pero ang mga ito, hindi pwedeng ismulin dahil kahit maliit man sa ating paningin, may mga higating pinsala rin na kayang gawin. Sa mundong sukat o laki ang basihan ng lakas, magugulat ka sa kayang gawin ng mga maliliit na nilalang. Isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente sa Pangasinan ang pagsasaka. Ang magsasaka na si Julius, pinoproblema ang mga rice bag o atangya sa kanyang palayan. Kuya, napansin ko dito may iba't ibang kulay, no? May ito, green lahat, pero itong mga parteng ito, may parang nabubulok. Bago siya mamulaklak, andyan na yung mga tangya sa mga pilapil. Diyan sila nangingitlog. Tapos pag nagpisa na yan, aakyat na yan sila dito sa buhay. So, napakabilis nilang lumipad. At kapag nakasense sila ng danger o harm o sa tingin nila, nasa panganib sila, magsisikrit sila ng napakabahong amoy. Ayon sa mga magsasaka dito, ang hirap din daw patayin itong mga atangya. Meron kasi sila ang characteristic that they can repel water. Pag inisprayan sila ng insecticides, parang tumatalsik lang sa katawan nila. Bukod sa pagiging peste sa palayan, ang mga lychee sting bug o atangya may kakayahang manakit ng tao. Mahapde, masakit. Kaya delikado lalo sa mata. Parang asido siya, nakakasunog. Para sa mga magsasaka sa Quezon, malaking problema ang dulot ng mga maliliit na nilalang na ito. Ang citrus kasi mula sa mga pananim nilang rambutan ang nilalantakan ng atangya. Para hindi maistorbo sa kanilang pagkain, asido ang kanilang ginagamit na depensa. Kaya naman doble ingat ang magsasakang si Arnel sa pag-ani ng bunga ng rambutan. Parang hinugot na gaya ng kamay sa sakit. Dito sa mga ganito na dapo yan, sa mga bungang ganito. Yan, pagka pumitas kayong ganyan, hindi nyo napansin, yan, madadali na kayo dito. Kaya yun ang ingatan, pagka mamumuti kayo. Makikipitas, ay gagayanin muna nyo para siya ay lumipad. Parang napataka ng yung tubig na mainit, yung sadyang napakainit. Paliwanag ng mga eksperto, may halong asido ang nilalabas na tubig ng mga atangya. Okay, mag-gloves tayo kasi hawakan natin yung atangya, hulihin natin. Kailangan natin mag-ingat kasi unang-una mabaho siya. Yung kanyang ini-spray, yung na toxin, pwede kang mag-cause ng injury, malapnos yung balat. Kaya kailangan natin mag-ingat. Ayan, malamang nakakita na kayo niyan kung nagpupunta kayo sa probinsya. Maliit lang siya, halos mga 3 centimeters. Ay para siyang dahon na kulay orange. At syempre, insekto, meron siyang mga antena. Kung titignan mo na parang napaka-harmless ng itsura. And yet, napakatindi ng damage na ginagawa niya dito sa mga puno ng rambutan. Nag-spray siya pa konti-konti. Amoy amoy insekto. Parang amoy metallic. Parang amoy bakal na masangsang na nanunuo talaga sa ilong. Kung sakaling aksidenteng masaktan ng mga atangya o anumang insekto, first aid na pwedeng gawin. Wag mo muna silang gagalawin kagad. Mag-cold compress ka, no? So, lagyan mo ng cold compress yung iyong bite. Pagka hindi pa rin siya nawawala, talagang ang susunod mo nang gagawin would be consult na a doctor. Kasi posible na yung allergens galing dun sa mga insekto na yon ay may effect sa katawan mo na pwedeng mag-cause ng anaphylactic shock. Ang mga maliliit na hantik may malaking pakinabang sa kabuhayan ng mga residente sa Tarlac. Sa kaharian o colony ng mga weaver ants o hantik, bawat isa sa kanila ay may ginagampan ng papel. Ang kanilang reyna o queen ant ang nangingitlog. At ang kanyang mga kawal o worker ants naman ang humahanap ng pagkain at nagpoprotekta
sa kanilang kaharian. Kilala na masipag na insekto ang mga langgam. Kaya sinabayan rin ito ng sipag ng isang residente sa Tarlac na si Sergio. Umaga pa lang ay inihahanda na niya ang kanyang panungkit. Nung unang-una po na nanguha po kami, parang tumakbo po ako kasi masakit po talaga. Parang ayaw ko pong dumampi sila sa katawan ko, masakit po talaga yung kagat nila. Gamit ni Sergio ang kanyang panungkit sa pagtumbok sa kaharian ng mga hantik. Binubulabog niya ito hanggang sa maglaglaga ng mga hantik at mga itlog nito sa kanyang basket. Pagkatapos, susunugin na ito ni Sergio para mapaalis ang mga hantik. Sa pagkagat ng mga hantik sa kalaban, ginagamit nila ang kanilang mandibles. Lalabas sila ng formic acid o asido na nagdudulot ng mahapding pakiramdam sa balat. Isa na sila sa pinakamasakit mga gat sa tuwing nahaharap sa panganib. Gaya na lang ng makagat ng mga hantik ang aking partner na si Doc Nielsen. Ow! Oh! Ah! Ah! Sakit! Grabe! Mas agresibo daw. Mas agresibo daw yung mga langgam pagka ganyang stage ng ano. Timo, amoy crudo or kerosene yung spray nilang formic acid. Bukod sa pakinabang ng mga residente sa mga itlog ng hantik, malaki rin ang papel na ginagampanan nila sa kalikasan. Sila ang kumakain ng mga pesteng insekto. Maliliit pero may tinatagong bagsik. Ganyan ang mga paper wasp o mga ampipit. Madalas tayo mag-document ng mga venomous snakes, venomous sea creatures, pero bibihira yung makapag-dokumento tayo ng venomous na insects. Ayan yung dinayo natin dito sa Castillejos, Zambales. So, ito daw yung lumang billiard table na pinamamahayan ng ampipit. Medyo mag-iingat lang tayo kasi medyo kapag may napapansin sila na lumalapit doon sa bahay nila, the females become more aggressive. No, yan. Kung titignan mo, may mga lumilipad. Kung papansin na natin itong lumang billiard table na ito, no? Tinakpan nila ng bubong to protect it from the rain, and yung shade na binigay nitong bubong acts as a protective layer para dito sa mga paper wasp na ito, no? Sa unang tingin, para talaga siyang beehive. Only that it's thinner and whiter and smaller. Kahit maliit at slim at parang sa tingin mo mas frail yung itsura nitong ampipit na ito, yung venom naman nila napakatindi. Sa katunayan, itong bahay na ito, yung nakatira, ilang beses lang kinuha. Kwento ng ina ng nabiktima ng sting o tusok ng ampipit na si Abigail. Si Adriana nakagat ng ampipit. Opo. Last 2 months po, kinagat po siya. Dahil naglalaro po siya doon sa may bilyaran na nasira po. Tapos nabulabog po niya yung mga ampipit, kaya tinatake po siya. Umiyak po siya. Sobrang iyak niya. Sobrang sakit daw po. Tapos nung tignan ko po, meron na pong parang kulay blue na parang nangingitim na po. Kahit na venomous o nakakalason ng tusok ng mga ampipit, wala pang tala ng namatay rito sa ating bansa. Pero doble ingat pa rin dahil maaari magkaroon ng allergic reaction sa sino mang matusok ng ampipit. May mga insektong itinuturing na peste at nakakapinsala sa kabuhayan. Ang iba naman, kayang-kayang makapanakit sa mga tao. Small but terrible man kung ituturing ang mga ito. Huwag maliitin ang ambag nila sa kalikasan. Dahil sila ang nagsisilbing mga pollinators at predators ng ilang mga peste. Maliit man, higante ang epekto sa tao at sa kalikasan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.